Papunta kami ng Banawe, QC para mamili ng ng mga piyesa ng Love Life na Corolla. Magmumotor dapat kaso maambon-ambon kaya ito na lang dadali natin, mahiwagang L3. So, tara. So today it's November 29 na ba? Or 29, 10 AM ng umaga. Pumunta tayo sa may Banawe para bumili ng either magpalinis or bumili ng radiator ng Love Life Corolla. Overreach Tapos after nun, pupunta tayo ng Sukat Paranaque para tumingin ng unit. Yung isang unit doon is RAV4 1997 yata. Ayun. 4x4 siya, tapos medyo sariwa pa naman kaso meron siyang issue sa transmission. So subukan ko na rin magtanong-tanong dito pagka natin sa Banawe. And then ba? Ayun lang, di pa ako kumakain. Kaya Joey, goods ba yung RAV4? May siyang nag-update lang yung mag-yun. Opo. Magkano po registro kung sakali? Yung pin niya mo. Sige po. So magpapalisan tayo ng ng radiator imbes na bumili ng bago. Kasi nagre-range siya ng 3.5 to 3K. So okay na to, 1K lang. 900 pala. Dito sila sa may E-Road banda, malapit sa Banawe Street. Bago mag-Banawe, kung sa circle ka manggagaling. Ayan so tapos na pala linisin yung radiator natin. Then papunta tayo dito sa may Banawe Street. Doon lang sa may kabilang kanto para magtanong ng presyo ng speed sensor ng mga parts ng RAV4 na plano kong kukuhain. Ayan, so natin. No ice po? Oo. Okay po. Ilang sale? Yun lang. May discount ID? Wala. 223%. Thank you. So papunta na kami ngayon kay Jerwin, yung ating kumpadring magaling. Dadaling ko na lang din yung radiator, nandiyan na sa likod. Tapos nag-ano lang ako ng tanghalian muna at nagugutom na kami. So time check, it's 1:46, almost 2 na. Kakahatid ko lang nung radiator kay Jerwin. Hindi mamayang gabi siguro gagawin niya na yun, yung Love Life. And then papunta na tayo ngayon sa may monumento banda. Ayan, para ihatid si Yanina. Dahil may Meralco Matters siya. Ayan, tapos ako naman, pagkatid ko sa kanya, baka dumiretso na ako ng Paranaque. Dito na po tayo sa may 10th Avenue, may bandang Emison. Na-drop ko na kala Jerwin yung mga gamit ng GLI. And then ngayon, ihatid ko na si Janine. Diretso na tayo sa may Paranaque, which is yung pagpipick up ng RAV4 or baka dalawang RAV4. Hindi natin alam Tingnan natin kung sasama mamaya. Alright, so time check, it's 3:25. Ayan, nandito tayo sa may Skyway. Papunta na po tayo ng Sukat Paranaque. Medyo late na kaya ng Skyway na ako Try natin tawaran yung baka dalawang kotse po na maiuwi natin ngayon. Pero ang pinaka ko po kasi target makakuha talaga yung blue na RAV4. May ino-offer pa po si Boss King na isa pang RAV4 na running condition naman, kaso I think may check engine light yata or may
ilaw yata sa dashboard gawa ng speed sensor sa transmission. So kailangan tignan muna natin kung diba, pagka kung shoot talaga. Natawagan ko na din yung towing if ever naman good to go na. Yan lang. Sa mga solid pa lang nanonood dyan sa sa mga vlog ko, meron akong I think mga 77 subscribers. As of today, di ko alam kung ilan na nabawas. Ang sure ako nanonood dyan, isa is yung mga kamag-anak ko. Tapos, isa pa to si Jake Episodes. Yan, shoutout sa'yo tol. Pagka magkita tayo ulit. Masyado ka busy. Tsaka shoutout na rin pala dyan sa mga tropa ko sa Bay Area. Yan, sa Bay Area, California. Yan, shoutout sa inyo dyan. Sino man nanonood yan, kay James, tsaka kay Glenn, yan yung kambal. Tapos I think isa pang nanonood palagi dyan is si Padi. Yan, shoutout sa'yo Padi. Hindi ko maano yung iba, hindi ko ma-mention yung iba, pero ayun, sana okay lang kayo dyan. Kung nasan man kayo, dyan na lang kayo. Sakto lang naman yung traffic, hindi naman siya anuhan. Ewan ko lang pagdating dun sa may area ng NAIA, natin alam ko nung pagsubok, dilubyo ang umabang sa atin doon. So mamaya pa uwi, yun ang isa ko pang problema. Kasi tansya ko niyan kung mag-close yung deal or hindi man. Yan, rush hour ang uwi ko niyan. Mga 6, 7, ganyan. Or mga 5, depende. Mga 5 siguro, mga 7 siguro tingin ko. Minsan kahit dito sa Skyway, nagta-traffic din doon Nagta-traffic din dito kahit rush hour. Medyo makulimlim, sana wag umulan dahil bukas po ang ating takoyaki, no? Kawawa naman yung ating main door doon. Minabati ko din pala yung aking airmat dyan sa Rockville, Maryland, si Josephine Papel. Ayan. Ingat ka palagi dyan at wag mo na akong inaaway palagi. Minabati ko rin yung lola ko na si Chit Gutierrez. Ayan. Huwag ka nang makulit. At ipapasyal din kita pag hindi na ako busy. Nandito na ata tayo sa may bandang Buendia, kung di ako nagkakamali. Flashback. Ewan ko lang pagdating dun sa may area ng NAIA, natin alam ko nung pagsubok, dilubyo ang umabang sa atin doon. End of flashback. Oh, di ba? Sabi sa inyo, NAIA exit na. Lagi traffic dito Hula nga lang yung sinabi ko sa inyo kanina Tapos tama pala. Pero alam ko talaga lagi traffic dito. Ayan. Pero pagka nag-merge naman yan, nakalagpas ka na. Wala na yan. Dire-diretso na ulit yan. Baka Skyway yan. Ayan siya. Lapit na lang. Let's go! Ayan so nandito na tayo sa may location. Hindi pa sumasagot yung yung may-ari ng sasakyan Bali siya, yung buyer, yung seller, may-ari siya ng shop. Tapos parang isa yun sa inaayos niya. Parang ganun. Or siguro gusto niya nang bitawan. Try ko na din siyang kontakin dahil nandito na tayo Ayan, so ito yung shop. Mukhang wala pa yung may-ari. Ayan yung RAV4. Ayan, so yan yun. WBP 403 Martes coding. Tapos may bulu-bulutong na pala yung pintura sa hood. Tsaka dito medyo hindi ko nakakita to nung gabi. Kasi nung gabi na doon siya nakaparada. Tapos ditong side lang yung nakikita namin. Yung kabila makinis teka. Dito bubulutong na rin yung pintura. Dito okay walang bulubulutong. Time check, it's 5:14. Ayan. So, simula kanina, naka-start pa rin to. Hindi siya pinapatay. Okay naman siya yung minor, okay naman. Tapos pinakargaan ko ng Prion. Kasi walang lamig kanina Tignan natin kung mawawala. Matagas to pag nawala. Okay na nga time check, it's 8:55 ng gabi. And then ngayon lang natapos yung aming transaksyonan. Hindi naman dahil sa nagigit-gitan kami sa presyo. Si Sir King Richard medyo marami siyang tinuro sa akin about sa pinapasok natin ngayon buy sale. Ayan. So matagal na rin siya nasa
business ng buy and sell at pag nagkataon din kasi na meron din siyang shop na which is doon ko gusto mapunta someday. So kumbaga inalam ko na lahat yun. Hindi naman siya madamot mag-share ng mga knowledge, kaya kumbaga nag-take advantage na rin ako dun sa pagkakataon. Kaya ngayon lang kami nagtapos. Napaka-thankful ko na ayun, tinuruan niya ako unang-una sa kanya dahil binigay niya ako ng mga tips about sa lahat, ultimo sa pagbabuy and sell, sa kung gusto ko magkaroon ng sariling shop, detailing, lahat na pagdaanan niya na. Ramdam mo kasi sa tao pagka yung nagmamarunong lang versus sa talagang totoo yung sinasabi. So ako, ramdam ko yun. Abutan pa natin yung takoyaki, silipin natin si Janina kung ano na ba nangyari sa kanya dun. Speaking of takoyaki, ako. Stop muna tayo dito sa may 7-Eleven. And then magkaano lang muna tayo ng kahit anong makakain. Gawa ng gutom na rin ako. Yan po ang ating nabili. Siopaw at isang kape na maliit. Ay muna tayo konti. Late na eh. First step sa pagkain ng siopaw, tanggalin ng balat. Nagtutok na par. Second step, ayan, sauce sa ibabaw. Tapos second step, ito ko kakagat ng nasan yung sauce. Fun fact, nung umalis ako sa Pinas, ang siopaw is 19 lang. Kung 40 na. Can you imagine? Mamadali na rin akong kumain. Kaya ito lang in-order ko. So kakatapos lang din natin kumuha ng auto sweep dahil matagal ko nang pinaproblema tong ano na to eh, nawawala yung card ko, lagi tayo nagka-cash. So ayan, nice na, latag na, may ano na, may card na. Puta, ano na, magte-10 na. Let's go! 10:15 PM na, traffic pa rin po dito sa may Osmeña Highway. Titignan ko kung makakadaan pa ako sa takoyaki dahil ano pala, yung sasakyan pala, diretso na dun sa shop natin. Kaya, so, titignan muna natin kung ano. Pero pwede naman akong dumaan dun sa takoyaki. Pero baka nga umalis nga lang ako agad. Magmalapit na sila. So yun, hihintayin ko yun. Not-running yung kotse eh. Yung shop, yung plebe ng sahig, pababa eh. So, sana madami yung may kasama yung magtoto para kung makakatulong magbuhat dahil ang hirap ibuhat tulak nun dahil pabigat. Kakalagpos lang po natin ng Quezon Ave. Tapos pagbaba mo yun, pipabi nyo ka na. Sasaglit na lang ako dun sa takoyaki, siguro 30 minute stops. Tapos uuwi na rin ako agad. Gawa ng yung towing galing dun sa Sukat, papunta na siya dito eh. So, di na ako magtatagal doon dahil lang close kasi ng takoyaki. 12, mga 11:30 nag-i-start na sila magligpit. Usually tumutulong ako doon para magsara, ganyan. Pero, ngayon, wala eh. May orman dumating yung sasakyan doon ng walang tao. Dahil kailangan itulak, tsaka i-park yung ano na yun. Dahil not running na. Dito tayo guys. Dito na tayo. Puta, lumakas bigla yung ambon ah. Naging ulan. Hello guys. Hi guys. Rain or shine. Baka meron po dyan sa inyong nanonood na malapit-lapit lang dito sa 10th Avenue, Caloocan. Ito po, sa may mismong 10th Avenue po nakapwesto yung takoyaki natin. Ayan, sa may Nadurata Street, ito po yung Nadurata, ayan. Tapos mismong 10th Avenue, yun lang po ang palatandaan. Order na po kayo. At pwede rin po delivery. Ako pa po mismo magde-deliver sa inyo. Pag hindi masarap, ako rin po mismo magsosorry sa inyo. So ito pala yung katabi ng ano siya yung katabi ng takoyaki ko mismo. Ano siya, dati siyang karwasyan na naging bar, na naging kung ano-ano to eh. Bata pa lang ako, kung ano-ano na naging mga business dito eh. Pero ngayon, magiging siya, parang office ni Mayor. Hindi ko alam kung ano exactly, pero sana pag nagbukas to eh, mas lumakas yung ating takoyaki. So yan, pauwi na tayo dun sa shop. Yung nagtotow, naman, kanina nung tinawagan ko, siguro 30 minutes ago, nasa Paroas Boulevard pa lang naman siya. So ginawa ko, kumuha muna tayo ng ng delivery. Ito pang di-deliver natin yung L3.
i-deliver natin. Malapit lang naman, dito lang sa may 11 Avenue. Kaya yun, pagkatid ko nito, diretso na ako doon sa shop. So yun, na-deliver na natin yung yung takoyaki. Pabalik na tayo doon sa shop. Yung magtoto, malapit na pala doon. Hinintay ko pa kasi doon takoyaki maluto eh. Pero okay lang, mga 10 minutes daw, nandun na siya eh. So ako naman, malapit na lang din talaga ako, mga 10 minutes din eh. Malapit na po tayo, saglit na lang to. Maya tatawag niya, boss, nandito na ako, boss. Maghintay ka. Joke lang. So nandito tayo sa Baisa. Isa pong mga palaisipan sa buhay ko. Baisa Road po ito. Kung gaano po kadami ang hams dito, dahil medyo mahaba-habang lugar to, bilangin po natin para at inaantok na po kasi ako. Ako hula ako po 10. Ito, una, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Parang wala pa dito. Parang medyo mahaba-habang wala dito eh. Wala pa rin po, nasa 9 pa rin po ang bilang. Kung isasama po natin yung lubak eh, labas pwede po yun. So ayan, kuya, kaliguda ako na madiretso lang. Wala pa rin, nabondol pa yun. Nasa 9 po ang bilang, no? Wala pa rin po, nasa 9 pa rin, nasa 10 pa rin po ang bilang natin. Malapit na sa simbahan, yan po yung simbahan eh, no? Saan sa kanto? Yan po yung simbahan, yung habang pa din na yan. Ayun! Ay pota! 10, 11. Ang pwesto po kasi ng shop natin is Flagship. Kahit tignan nyo po sa Google, Flagship Cars and Detailing. Sa may Santa Quiteria po siya. Santa Quiteria, Caloocan. Pero boundary po siya ng Caloocan at Valenzuela. QC din po yata. At least napatunayan natin, hindi 10 ang ang hams doon. And then, ito pong street na to ay tinatawag na Appleville 1. And dyan po located ang Flagship Cars and Detailing. Ayan na po ang ating RAV4. Oh, atras pa. Kasi so itong RAV4, ayan, magiging pambenta po yan. Kasama po yung wala pa dito, small body na Corolla, tsaka yung big body na Corolla, which is yung Love Life GLI. So kailangan ma-organize ko na kung paano parking gagawin dito. Yung naman, small body, kasi strip to metal siya eh. Kakatapos lang bakbakin yung pintura, buga na lang yun, then okay na yun. Nag-start tayo lumabas ng bahay November 29, then natapos lahat November 30 na ng 12:36 AM. Ayun po yung mga ilang nangyari sa buong araw ko. Thank you sa panonood at see you next time. And I say, Romeo, take me somewhere we can be alone. I'll be waiting. All I gotta do is run. You'll be the prince and I'll be the princess. It's a love story. Ready to say yes.